beloved Boss Mike Cervera. Shoutout sa Peking Drug War, ng tatay mong hindi naman kalbo, pero mahilig magpatawa sa harap ng mga panatiko. Yung 3 to 6 months, na pangako sa pagsugpo sa droga, napako hanggang natapos ang termino. Kaya pala, kumpare ang isa sa kanila. Walang malaking isda ang nahuli, yung iba nakatakas, at yung iba absuelto sa kaso, alam na this. Yung anak na konektado raw sa triad, sindikato sa droga, ayaw ipakita ang tato dahil baka mabuko. Mayor Duterte. Meron ka bang tato sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Itong intelligence information na ito ay binigay sa akin na isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad. Ang Triad ay isang malaking sindikato ng illegal na droga na may base raw sa Hong Kong, China at Macau. At ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tato sa likod. Meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Oo nga. Ang pakiusap mo, pinagsasapak mo siya. Kapag tinatanong kayo, tungkol sa paggastos sa pera ng bayan, aakusahan nyo agad na, rebelde, o NPA ang nagtatanong. Pero ang totoo, kayo ang kakampi ng NPA. Nanganpanya pa sila para sa tatay mo. Ginagamit nyo ang NPA para makakuha ng pondo. Intelligence at Confidential Fund kuno. Zero nang busisiin ng Kongreso ang Confidential Fund, nagalit ang tatay mo at nagbanta pa na baka magkagulo, hinimok pa ang taong bayan na huwag magbayad ng tax. Nagbanta pa kay Franz Castro. Akala nyo siguro masisindok nyo pa ang mga tao sa pag-aalboroto mo. Pagdating sa China, bahag naman ang buntot nyo. Bistado na kayo ni Apo. Kaya ang ICC malamang papasukin na dito, para imbestigahan EJK sa panahon ninyo. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Israel at teroristang Hamas, may pahayag ka. Sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas, may pahayag ka. Sa pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde, may pahayag ka. Sa usapang pangkapayapaan, nagpahayag ka ng pagtutol at tinawag mo pa itong agreement with the devil, at nag-ingay ka. Sa pagdinig ng Kongreso, at pagbusisi sa prangkisa ng SMNI, dahil sa pagpapakalat ng fake news, pinagtanggol mo sila, at nag-ingay ka. Pero bakit, pagdating sa pambubuli, ng China sa West Philippine Sea, tahimik ka? Ewan ko ba sa mga yan? Bakit tahimik sila, no? Kahit naman yung mga yung mga manananggol ng mga yan sa social media, tahimik din sa mga ganyan. Tahimik din sa lahat ng issue na hindi sinasagot ng mga amo nila. 'Di ba? Ewan ko sa mga yan, bakit sobrang mahal na mahal nila China, no? Ngayon, ayan, di binabanatan kayo ngayon. Ano pa? Eto pa, yung pala yon, confidential fund. Biro nyo, laki ng confidential fund. Saan kaya napupunta yung confidential fund na yun ng Davao nung panahon niya? Samot-sari rin pala mga katiwalian. Biro mo, may confidential fund ka. Sarili mong tauhan, hindi mo na trace, hindi mo na laman na na sangkot pala. Nasa bakuran niya yun, tauhan niya. Hindi niya na laman na na sangkot pala sa illegal na droga. Paano ngayon to pagka pinag-connect mo itong mga ito? Parang may katotohanan itong mga akusasyon noon hanggang ngayon na ang pamilyang Duterte sangkot nga sa illegal na droga. 'Di ba?
de Oro noong Sabado. 1.5 million pesos na halaga ng marijuana at party drugs ang nariklang kwarto sa resort na kuha ang mga ito at nilagay lang sa harap nila bago sila kunan ng litrato. Ang kanila pang inirereklamo, sa may halos 50 nadatnan ng PIDEA at NBI, 17 lang silang inaresto. Ang isa sa sinasabi nilang sangkot pero pinalaya rin ay ang dating City Information Officer ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na si Jeffrey Tupas. Ay ang dating City Information Officer ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na si Jeffrey Tupas. Kay Jeffrey Tupas pagdako pa ingon siya. Ayon sa kanila, si Tupas mismo ang unang tinawag at lumapit sa mga otoridad para magpakilalang staff ni Mayor Sara. Dinala umano siya sa loob ng resort at hindi na nakasama sa listahan ng mga naaresto. Narbor si Tupas ng isang Ganun pala yun, kapag ka-stop ni Sara Duterte, hindi pwedeng kasuhan. 'Di ba? Oh. Ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Laki-laki ng confidential fund, 460 million kada taon. Oh, nagumpisa sa 144, naging 293, 420, 460. Tuloy-tuloy na yung 460. Grabe, no? Oo, ang laki. Daig pa ang Metro Manila, ha? Daig pa ang Makati, daig pa ang Maynila, daig pa Cebu. Malalaki rin namang syudad yung mga yan. Pero ito, laki-laki, 460 million. Ano ba meron sa Mindanao? Sa laki ng pondo, sa laki ng confidential fund na nakukuha ng kanilang lungsod, kikita nyo naman, lungsod tuloy yung probinsya. 'Di ba? Yan Davao, 460 million. Pero yung stop mo mismo, isangkot sa droga, hindi mo nalaman. Ay nako. Baka naman mami inuutusan ng alam nyo na, 'di ba? Di kaya may kinalaman din sila diyan. Hindi kaya? Ay nako. Anyway, mga boss, ganun talaga, no. Ganun talaga. Ang nakakaano rito, ang nakakainis, yung akala natin na sila yung mga makakatulong sa pag-unlad ng bayan, mukhang yung sarili lang nila yung pinauunlad nila. Anyway, kayo naman ang kayo naman ang huhusga dyan pagdating ng panahon. At syempre, yung mga kinakaharap nilang mga issue, mga inaakusa sa kanila, patotohanan nila na mali, 'di ba? Antayin natin yung may proseso naman kaya nga lang hindi nga nagsisiharap ito sa sa mga paglilitis. Kung anong tapang ng mga bunganga, yun din naman ang bag ng buntot pagka sila pinatawag ng korte, pinatawag sa kongreso, maging sa senado. Mga takot. Ay nako. Anyway, ganoon talaga Ano sabi ni Risa naman? 460 million per year, no? Ang dating Mayor Sara Duterte sa Davao. Samantalang yung ibang mga malalaking LGUs din, Makati, Manila, Cebu, hindi umabot sa 100 million. Mapapatanong ka talaga, bakit? Ano bang meron sa Davao? Inaagaw din ba yan ng China? Tulad ng sa West Philippine Sea? So, talagang ripe for study. Oo nga, kailangan pag-aralan. Bakit nga naman, 'di ba? Kung ang mga malalaking rin, LGUs, so tulad nga ng Manila, yung Maynila, Makati, Cebu, at iba pa, hindi nga umaabot ng 100 milyon yung kanilang confidential fund. Normal lang naman yata na may confidential fund dahil meron din ang Maynila, meron din ang pero yung nakakabahala at nakakapagtaka, sa sobrang laki. Bakit ganun? Sobrang ilang beses na doble. Siguro dahil dahil nga tatay niya ganun din ang ginagawa, minana nung anak. Ay nako. Anyway, kayo naman ang bahala dyan Sabi ko nga na huhusga. Pwede nyo naman i-comment kung ano yung masasabi nyo sa mga nangyayari ngayong issue sa politika pagdating nga dito sa mga corruption no. Ang dami kasing mga ang dami kasing mga ganyan. Hindi lang naman baka sabihin nyo bakit si Sara lang. Hindi naman, marami diyan. Maging ngayon mga congressman, 'di ba? Mga congressman na yan, alam nyo mga kababayan.
ano yung mga yan totoo naman na talagang talagang talamak ng korupsyon. Tama naman yung sinasabi ni Digong. Kaya lang, ang punto rito, kung alam mo pala na ganyan na ang kalakaran at sinasabi mo, kasama nga yan sa mga sinasabi mong gagawin mo nung iyong pangangampanya para ikaw ay maging presidente, wala ka naman na ipakulong. Di ba? Nagpalaya ka pa nga di ba? Wala naman na ipakulong. Yung mga congressman na yan, alam nyo, mga kababayan, yan ay normal na yung sa kanila yung SOP na tinatawag. Kapag ka ikaw ay kumuha ka ng kontrata sa sa mga proyekto, pipirma yung mga yan. Pero yung mga yan ang buti kung makakuha ka pa ng kontrata sa kanila. Ang kaso, meron na silang porsyento, sila na magiging hindi lang magtatapos doon sa porsyento, doon sa proyekto, meron pa silang makukuha diyan na commission ulit. Sila na rin yung magiging kontraktor, 'di ba? Sa kanila pa rin yung kontraktor. Hindi ka makakapasok diyan kung hindi kanila. Magiging ka lang diyan, palamuti sa pagsali-sali diyan sa sa mga bidding na yan. Pero mo may commission na, sa kanila pa kontraktor, di kikita pa. Magkano ang kita ng kontraktor? 'Di ba? Hindi naman papayag na 10% lang yan. Minsan umaabot ng 50% pa yan ang kinikita nila. Plus yung yung commission pa. Doble-doble kita. Hindi lang 'yon. Meron pa. Sila na rin yung yung supplier ng mga materyales. 'Di ba? Doble-doble kita ng mga lintik na mga congressman, mga gobernador na yan, mayor na yan. Mga lintik ang mga politiko dito sa ating bansa. Kaya makikita nyo, hirap na hirap tayong umunlad. Paano puro kurakot yung mga politiko natin? 'Di ba? Nakakapang kala mong mga pagsalita, parang si Duterte, kala mo mahal talaga bayan. Pero kita nyo naman kung paano ibenta sa China yung ating mga teritoryo. Kulang na nga lang, 'di ba nga? Sabi niya, gawin na lang probinsya ng China tong Pilipinas. Hindi naman tayo papayag ng ganun. Pwede naman tayo pwede naman nating iayos ng tayo-tayo lang. Kaya lang nako, kung ganito ang mga politiko sa ating bansa, wala nang mangyayari talaga, 'di ba? Pagka mga nagsalita sila diyan, sa Kongreso, sa Senado, sa mga ninyo, bayan ninyo, sa mga lungsod ninyo, sa mga city ninyo, kala mo kebabait Kala mo talagang naglilingkod sa bayan. Meron naman siguro mga iba diyan na naglilingkod ng totoo. Pero mabibilang mo na ba yan? Mabibilang mo na lang siguro natin sa iisang kamay natin. Sa mga daliri natin kung sino-sino na lang yung mga totoong naglilingkod ng tapat. 'Di ba? Ganyan ang kalakaran ng mga hayop na mga buhayang politiko dito sa ating bansa. Nakakalungkot. Anyway, maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako na mundo. Naroon kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.